itong post ni Attorney Trixie Angeles. Sabi niya, praning. Naprapraning ng palasyo. Praning, why would you ask the journalist covering the General Appropriations Act signing to give up their phones when they never had to do that before? Worried na kayo sa security nyo, sa sarili ninyong lungga? Di kasi kayo mahal. Expensive pero hindi mahal. Okay. Nabasa ko itong mga post na ito kapon. Maraming nagreklamo mga journalist covering Malacanang Day. Dahil first time na nangyari ito sa loob ng Malacanang, ang mga gadgets, cellphone ng mga journalist, ipinasurrender. Hindi dinala sa loob ng signing venue. Sabi ng mga journalist, paano gagamitin namin ang mga cellphone namin? So, halos hindi ko maisip ano ang kinakatakutan nila na being a journalist, kailangan mo ng cellphone. No, picturean mo yung o i-record mo yung talumpati. Di ba ganun yun? Importante lang yung cellphone na yun is i-detect mo sa x-ray na wala siyang dalang bomba or whatsoever. Once na malinis naman na cellphone lang, bakit hindi mo i-allow na gamitin ng journalist ang kanilang cellphone? Signing yan ng GAA for 2026. First time nilang ginawa ito. So, what does this mean? Agree ako dito sa sinasabi ni Attorney Trixie Angeles na praning. Sobra na kayong praning. Loob mismo ng Malacanang. Mga Malacanang beat reporters ang mayan. Ano mayan? Mga terorista. Na mismong mga journalist, kinakatakutan na nila. In the first place, huwag na kayong mag-invite ng journalist. Kung kinakatakutan ninyo sila, trabaho nila yan para magkaroon ng transparency tungkol sa GAA. Umiiling na lang ako kahapon nung mabasa ko yung mga post na give up, pinasurrender sa mga journalist ang kanilang mga cellphone. Of course, ang mga journalist, wala silang magawa. I don't know kung mga laptop na lang siguro ang inalaw. Kasi, gagawa sila ng kanilang mga beat stories. Diba? So, grabe na talaga ang pagkapraning. May confidence pa ba ang Pangulo? Sana naman, meron. Pangulo ko wala namang threat na ngayon sa presidency. Maliban lang sa mangilan-ilan, example, si Chapit Singson, salita na naman kahapon. Si General Pokis, inaresto na nila kahapon sa pagsasalita. Wala naman sigurong active threat sa buhay ng Pangulo. Si VP Sara, tahimik naman. Hindi naman siya nananawagan na pababain sa pwesto ang presidente dahil gusto ng vice presidente magtrabaho lang Pangulo. Ayaw niyang mag-resign. Trabaho lang. So, kailan ba magkakaroon ng full confidence ang Malacanang sa kanilang ginagawa? Ang iniisip na lang nila siguro ngayon, paano mapataas ang kanilang ratings. Ang isang malaking problema nila ngayon is yung pangako nila na may makukulong na mga big fish. Kahapon,
medyo nagtagumpay sila. May napakulong Big Fish, 2-star general. Hindi naman siya nagnakaw. Ano bang ninakaw ni General Pukis? Wala naman. Nagsalita lang siya laban sa korupsyon. O yun, inaresto. So, ano ang epekto ito sa taong bayan na nagmamasid? Siguro yung iba galit kay General Pukis, but to me, alam ko maraming humahanga sa kanya. Kasi instead na tumahimik na lang siya, enjoying his pension, buwan-buwan, malaki-laki pa naman, he chose to speak up. Sabi niya, ang korupsyon ay hindi nabubuhay sa katahimikan. Ang korupsyon ay hindi nabubuhay sa kapangyarihan, nabubuhay ito sa katahimikan. Huwag tayong manahimik. Kaya nagsasalita siya. And because of that, yun, inaresto, mabuti nakapagpiyansa. So, good luck sa administrasyon ito, sa inyong pangako na magpakulong ng Big Fish. Tapos na ang December 15, yung unang deadline nila, tapos na ang Pasko, tapos na ang New Year. Ano naman kaya ang sunod nilang pangako? Valentine's. May makukulong ba? Yes, meron mga small fish. No problem about that. Yung sila Sara Diskaya, ang mga iba pang kontraktor, ang mga maliliit na engineers ng DPWH. Yan lang. Mapapakulong nila. Kami, hindi ako maligaya na yan lang silang makulong. Dapat ang mga mastermind, example, si Saldico. May nabasa akong post kanina ni Congressman Toby Chanco. Siguro sabi niya, tuwang-tuwa ngayon sina Saldico at Martin Romualdez dahil hindi na masyadong pinag-uusapan ang flood control anomaly. Tahimik ang Kongreso ngayon dahil naka-break sila. January 26 pa. Ayan, mapag-usapan na siguro. Baka imbestigahan na yung Cabral Files sa pagbalik session ng Kongreso. Opisina ni Marcos Jr. may 4.5 billion confidential at intelligence fund for 2026. May kabuuang 4.5 billion na confidential at intelligence fund si Pangulong Marcos Jr. sa ilalim ng 2026 national budget ayon sa Malacanang. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, hindi nabawasan ang intelligence at confidential funds ng Office of the President kumpara noong nakaraang taon sa kabila ng panawagan ng publiko na bawasan ang mga secret funds. Samantala, ayon kay Department of Budget and Management Acting Secretary Rolando Toledo, aabot sa 11.8 billion ang kabuuang confidential at intelligence funds sa 2026 General Appropriations Act. So, kung 11 billion ang total confidential and intelligence funds at 4.5 ang Pangulo, halos kalahati nasa kanya. Ang tanong, trabaho ba ng Office of the President ang mag-gather ng intelligence para sa ating seguridad? Hindi ba trabaho yan ng AFP, PNP, and other law enforcement units? Hindi ba dapat sila ang makakuha ng mas malaking intelligence, confidential funds? Nagtatanong na lang naman. Tapos sa laki ng ina-allocate na pondo para sa intelligence confidential funds, ang tanong,
bakit ang gobyernong ito nananawagan pa ng tulong ng taong bayan, lalo na ang mga OFWs natin, para tukuyin kung nasaan ngayon si Saldico. Mga last month ata, nanawagan si DILG Secretary John Vic Remulla, tulong ng mga OFWs na kung sakaling makita nila si Saldico sa iba't ibang bansa, sa anumang panig ng mundo, picturean lang nila at i-post, ipadala para matulungan ng gobyerno alamin kung nasaan ang nagtatagong dating congressman. Ay maraming umalma, mga netizens nagsabi, ayaw ko nga, ayaw namin, trabaho nyo yan, gamitin nyo ang inyong intelligence confidential funds, which is true. Pinagmamayabang ng administrasyong ito na may makukulong na, wala silang Merry Christmas. Pangulo mismo, I am certain, sabi niya, sigurado ako, may makukulong bago magpasko. Okay naman sana kung mapakulong nila si Saldico, dahil isa sa mastermind yung Saldico na yan. Kaya lang, tinatawanan niya ngayon ang administrasyong ito dahil hindi nila alam kung nasaan. Tapos, ito pa ngayon, ang laki ng kanilang, paano ninyo ginagastos ang inyong intelligence and confidential funds na pati mismo location ni Saldico hindi nyo alam. Di ba? Sayang-sayang lang ang pera ng taong bayan sa inyong confidential and intelligence fund. Hanapin nyo, ipakulong nyo at matutuwa ang taong bayan pag naipakulong nyo si Saldico. Ang problema, ibang pinakulong. Big fish nga. Kahapon, nakakulong. Isang araw nga lang naman. Isang marangal na tao, nagsilbi ng tapat sa kanyang bayan, retired Major General Romeo B. Poques, inaresto kahapon, buti na lang nakapagpiyansa, malaya na ngayon. Yan ang big fish na napakulong ng administrasyon ito. So, wala natin magawa. Nandiyan na. Ang laki. Baka mamaya may, ano ba yun, saan ba yung opisina? Pagcor ba yun o PCSO? Na nalugi na ng 1 billion na invest sa online gaming. Hindi alam ng Pangulo. Wala siyang kalam-alam. Saka na lang yan nalaman nung tinanong siya ng mainstream media na may naluging 1 billion. Again, anong silbi ng intelligence, confidential funds ng Pangulo? But anyway, speaking of confidential funds, napakaliit yung kini-question din yung confidential funds ni BP Sara. 125 million lang na may 73 million na may notice of disallowance. Tapos, yan ang palaging kini-question ng mga aliado ng Pangulo. Tapos ngayon, sasampahan na naman ng impeachment complaint daw ngayong Pebrero. Tama nga naman si Representative Tingyo, na dapat busisihin din, alamin din, paano ginagastos ng Pangulo yung kanyang 4.5 intelligence and confidential funds? To be fair, inuuting kayo ngayon yung napakakapiranggot na pondo sa Office of the Vice President, tapos ang Pangulo, wala lang, libre lang, walang scrutiny. So, good luck sa administrasyon ito dahil sabi ni Congressman Erese, pinirmahan na yung 2026 national budget, kakaunti man yung naveto, 95 billion lang ata, itutuloy pa rin ni Congressman Erese yung kanyang plano na magsampa ng petition sa Supreme Court questioning the legality of the unprogrammed funds
na napakaloob sa 2026 national budget.